Eyo, what's up sa inyo mga kakwento? So, kumusta? So, talagang napakalamig na po ngayon dito sa Japan. Talagang 1 or 2 degree na lang po talaga yung nagiging lamig dito. So, talagang nakaka-company jacket pa tayo. So, yung mga jacket natin sa Pilipinas na mga ordinary jacket lang talagang hindi uubra kapag kayo ay lalabas o mamamalengke. Dito sa Japan, sobrang lamig, tatagos po talaga yan. So ngayon ay sasagot po tayo ng isang katanungan galing po eto kay Sir Idol Rod Benzo Official. So ang tanong niya ay kung nakadepende daw ba sa company dito sa Japan kung magkano ang magiging placement fee kapag tayo ay papalis na o mag-a-apply pa lang punta dito sa Japan. So unang-una mga kwento, kung kayo po ay mag-a-apply dito sa Japan, uunahin ko po ha, wala pong kaming binayarang placement fee. Kahit kung ikaw po ay isang trainee visa o yung health worker o kahit anong skilled mo na apply mo dito sa Japan, sa mga agency sa atin sa Pilipinas, mag-iingat po kayo. Uulitin po, wala po tayong babayarang placement fee at walang placement fee ang Japan pagdating sa mga trainee visa. Kung trainee visa po yung pinag-uusapan, kung trainee visa po yung inyong papasukan dito sa Japan, tayo po ay walang babayarang placement fee na tinatawag. Ang alam po dyan talaga mga kwento, kadalasan sa mga agency, ang binabayaran ng mga aplikante o yung mga nagbabalak maging isang trainee visa dito sa Japan ay yung tuition fee, yung pag-aaral ng Japanese language. Pero uulitin ko rin ho, hindi po lahat ng agency ay naniningil ng mga tuition fee ng pag-aaral ng Nihongo o Japanese language, kasi kadalasan din naman sa mga agency sa Pilipinas, once na select yung mga aplikante ng employer, ng Japanese employer, ay nalilibre yung kanilang tuition fee na tinatawag. So ngayon, ang bukod tanging magiging gastos na lang po nila ay yung siyempre yung tirahan, yung pagkain, yung pag-aaral ng 3 hanggang 6 na buwan, yung babayaran sa school. Yun po ang magiging gastos nyo, gastos po ninyo sa pag-aaral ng Japanese language. Pero yung placement fee or yung tuition fee, kadalasan talaga, yung placement fee talaga, wala po kaming placement fee binabayaran. So mag-iingat po kayo kapag kayo ay hinihingan o sinisigi ng mga recruiter, ng mga agency. So ibig sabihin, po yan, scam na po yan, illegal recruiter po yung mga tao na yan. So mag-iingat po kayo. Uulitin ko, wala pong placement fee ang Japan, lalo na kung kayo po ay isang trainee visa, lalo na kung kayo ay isang health worker dito sa Japan, mga paramedics man yung welder o pintor o scaffolding, kung anong machinist, yung mga kwento. Once na ang pinasok nyo, ang tinungtong nyo dito sa Japan ay trainee visa, uulitin ko, wala po kayong placement fee babayaran. Mag-iingat po kayo ngayon dito sa mga illegal recruiter na to, na matamis magsalita talaga. Lahat ng matatamis na babagitin nila ay sasabihin nila sa'yo para makuha yung loob mo at talagang magbibigay ka ng mga pera sa mga yan. Yun po yung sagot ko dyan, Sir Idol Red Benzo Official. Galing naman po ito kay Ma'am Anita Yubat. So ang tanong niya ay, Sir, magkano po ba ang magiging salary kapag naipasan nyo yung N1 o N2? Sana mapansin, arigato gozaimasu, sabi ni Ma'am Anita Yubat. So unang-unang mga kwento, ang pagkakaalam ko, kaming mga trainee visa dito sa Japan ay nag-aral na po ng Nihongo dyan sa Pilipinas, di ba? Hanggang lesson 20 or hanggang 25. So ngayon, may papasa mo yung exam dyan sa atin sa Pilipinas. Nakadepende sa company kung magkano yung magiging per hour or yung magiging per month nyo dito sa Japan. So dyan pa lang sa Pilipinas, malalaman nyo na kung magkano yung magiging per hour nyo sa inyong applyan. Kung kayo man ay isang farmers or seawear o yung mga nagtatahe o yung mga naglalaba, yung mga ganyan, kasi kadalasan ng mga trabaho ng mga babae dito sa Japan. Kung kayo po ay nakapasa ng N1 o N2 or N3, N4 o N5, nakadepende po yan sa company ninyo. Hindi ho porket naipasan nyo na yung N1 o N2 or N3, entry level ng Japanese language, ay tataas na yung per hour o per month natin dito sa Japan. Once na kayo ay pumirma sa Pilipinas ng halimbawa, isang libo yung isang oras nyo dito sa Japan, so kailangan nyo tapusin yung 1 taon para tumaas yung sahod ninyo. O nakadepende pa rin sa company ninyo. Kung yung company ninyo ay nagtataas lang every 3 years, after 3 years, kagaya sa amin, yung company namin, so yung per hour ko noon ay inabot ng 1,077. So inabot po ng 3 years yun bago ako nadagdagan ng sahod. Pero yung exam na tinatawag mo, ma'am Idol, no? Ang exam na tinatawag mo ay dito kasi pagka ikaw ay nakatungtong na dito sa Japan. So bali ang mangyayari yan, unang taon mo mag-exam ka, kailangan may pasayo para kasi yung talaga ang policy government ng mga trainee ng Japan sa mga trainee visa dito sa Japan. So kailangan may pasayo para makapag-take ka ulit ng another 2 to 3 years contract sa inyong company,
makapagtrabaho ka uli. So sa gusto mo talaga magti-take ka, pero yung per hour mo, yung per month mo, yung per day mo ay ganun pa rin po yun, ma'am, kasi nakakontrata tayo. Hindi ho porket ipasa mo exam ng halimbawa unang taon mo rito ipasa mo exam, tataas na yung sahod mo, hindi ho ganun yun. Ngayon, pagka ikaw naman ay 3 years na at bumalik ka sa iyong company, nakadepende sa company yan, madam, no? Kung itataas ng company mo yung sahod mo, pero kahit ikaw ay makapasa ng anumang entry dito, anumang exam, no? N1 or N3, N4, mga ganyan, hindi ho, parang wala pa pong nababalita na nakapasa yung kasama ko ng N1, tumaas na yung sahod niya, nakapasa na yung kasama ko ng N2, itinaas na yung sahod niya. Kasi dito, madam, mataas ang sahod namin dito, depende sa binibigay na pagtaas ng sahod ng gobyerno ng Japan sa mga trainee visa. Kagaya nung nakarang August lang ay tumaas ng 50 yen, no? Parang sa loob ng isang buwan ay ang tinaas ng sahod namin 8,000 to isang lapad, sa 3,000 pesos to 4,500 pesos. Yun po ang itinaas ng sahod namin dito na trainee visa kada isang buwan. Yun po ang idinagdag ng government ng Japan sa 50 yen na yan per hour, per hour. Ngayon, balik tayo sa sila tanong mo, at kayo po ay nakapasa ng anumang entry dito ng N1 o N2 entry exam ng Nihongo, so hindi ko masagot na tataas yung sahod. So ang nakadepende yan sa company at sa pagtaas ng pagbigay ng per hour ng Japanese government sa mga trainee visa, yung kanilang sahod. Kagaya sa amin, di ba, nung last month bigay sila ng last August ay nagbigay sila ng 50 yen per hour. So nung kinompute namin yun, lumalabas na 8,000 to isang lapad ang itinaas ng sahod namin kada isang buwan. Pero kasi ang example dito mga kakwento, nangyayari lang yan tuwing bago matapos yung isang taon mo, bago matapos yung ikatlong taon mo. So 2 beses lang ho, 3 beses po pala ang exam namin. Kasi yung unang taon kailangan mo exam para makapag-take ka uli ng another 2 to 3 years. Bago matapos yung 3 years mo, kailangan mag-take uli ng another exam para 2 taon uli na kontrata para maging 5 taon yung kontrata mo. Ngayon, yung huling taon, yung huling exam, yung huling taon mo, yun yung pinaka-finish contract na kailangan mong may pasa yung exam at yung skill test para ikaw ay totally nakatapos ng iyong kontrata at patunay na natapos mo yung kontrata sa iyong company. Tama ba yung paliwanag ko? Yun na yung idol. Pero yung sahod namin ay ganun pa rin kahit anumang exam yung tinake namin. So hindi ho itataas yung sahod namin, nakadepende yun talaga sa company at sa gobyerno dito sa Japan. Yun po yung pwede ko isagot sa inyo. Siguro kung kayo ay mag-exam sa Pilipinas, nag-exam kayo nung naipasa nyo yung N1 or N2 level ng Japanese language, so mas magagamit nyo siya pag sa Pilipinas kahit magtuturo. So yun po yung pwede kong maisagot o may bibigay na advice sa dalawang nagtanong sa atin ngayong araw. So talagang hindi ko gano'ng naharap pag-vlog, pasensya na ako sa mga nagtatanong. So pero itong mga susunod ng linggo, baka balik na po tayo sa pag-vlog. Balik na po tayo sa mga pagsagot ng mga katanungan ng ating mga viewers para kahit paano makapagbigay tayo ng idea sa pag-apply dito sa Japan, makapunta kayo sana lahat na nag-apply dito sa Japan. How I wish. So paano? Hanggang sa muli. Salamat.